Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You are like whitewashed tombs, which appear beautiful on the outside, but inside are full of dead men's bones and every kind of filth. Harsh words, masasakit na mga salita galing kay Jesus. But my dear brothers and sisters, we can be sure that these are not hated words. That Jesus did it not out of hatred, but out of love. Because Jesus is God and God is love. Kung nasabi man ng Panginoon ang mga salitang ito sa mga eskriba at pariseyo, mga masasakit na salita, ito'y dala ng kanyang pag-ibig. Nais niyang anyayahan ang mga eskriba at mga pariseyo sa pagbabago. Ang kanyang mga salita ay salita ng pag-ibig sapagkat gusto niyang ang mga eskriba at pariseyo ay gisingin, mamulat sa panawagan ng pagbabalik loob. And if the scribes and Pharisees were open, these words would be invitation to conversion. These are not hatred words, hate words. Sometimes, the most loving words are the hurtful ones. Ginamit ito ng Panginoon upang sila'y anyayahan na magbago. Pero alam naman natin ang nangyari. Dahil sa katigasan ng puso ng mga taong ito, humantong pa sa pagnanais nilang mamatay si Jesus. But my dear brothers and sisters, this has a lesson to us. Sometimes we are afraid to say the right things, because we are afraid that we may hurt other people. Pero kung tunay tayong nagmamahal, handa tayong makasakit. At hindi tayo mananakit dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal. Kasi kung minsan, merong mga taong kinakailangan mong saktan, pagsalitaan ng mga masasakit para na sa ganon ay maituwid. Tayo pa namang mga Pilipino, no? We sometimes associate words as a personal attack. Galit lang yan sa akin eh. Naiinggit lang yan sa akin eh. Kaya sinasabi niya sa akin yan. Ganun tayo. Lahat ina-associate natin sa inggit, sa galit. Hindi ba pwedeng sa pag-ibig? Kaya kapag tayo pinagsasabihan, pag tayo ay pinapangaralan, huwag natin kaagad isiping ginagawa ito sa atin dahil galit siya sa atin. Posibleng ginagawa niya ito sa atin sapagkat mahal niya tayo. So my dear brothers and sisters, this gospel has an invitation, a two-pronged invitation. It is an invitation to us to speak the truth, even if it is hurting, and for us to receive the truth, even if it hurts. So, sa mga may nakikitang mali, magsalita.
At kapag napagsasabihan, tanggapin, maging bukas. Sapagkat doon lamang mapapaayos ang takbo ng ating buhay. Amen.